Para sa video natin ngayong araw na to ay i-review natin itong foot straps na binigay sa atin. Not one, but two. Siyempre dalawa, pares dapat. Ito ay galing kay Artem Creations. Gumagawa sila ng mga foot straps gaya nito. At gumagawa rin sila ng mga, ang tawag dun? Top tube protector. Yun yung mga alam kong ginagawa nila. Actually, bago pa maputulan ng straps, nag-usap na kami dun pa lang sa Yabangan sa San Juan. Sabi niya, gumagawa raw siya ng mga foot straps tapos gusto raw niya ako bigyan ng samples. At ito na nga, ngayon lang nag-materialize. Kasi yung bagal ko rin mag-reply. Pero yun, nung napanood niyo yung video na naputulan ako ng straps dito sa kahabaan ng EDSA, para doon sa mga hindi pa nakakapanood nun, eto, panoorin nyo. Ayan, lalagay ko yan dyan. At ever since nangyari yung naputulan ako ng straps na yun, doon niya ako binigyan, eto. Doon ko natanggap actually, itong bagong-bagong Artem Creation foot strap. Ang ganda nga niya yun. Pero sige, i-review muna natin yung physical niyang itsura. Meron siyang actually ilang parts ba to? Parang tatlo eh. Isa yung nagdudugtong dito sa straps. Gawa siya sa nylon siguro to. Tapos meron siya netong parang white na ito yung mismong humahawak doon sa paa mo. Parang gawa siya sa canvas. Tapos meron siyang parang buckle na extra. Nandito yung velcro. Tapos meron siyang ganito. Yung parang buckle ng mga bag. Tapos ito, buckle yan. Para patunayan sa inyo, kukuha ko ng magnet. So ito, meron akong magnet dito. At ididikit natin siya dito sa mga bakal na part ng kanyang foot straps. Tignan natin, pag dumikit, ibig sabihin bakal. Pag bakal, ibig sabihin matibay yun. O yan. Dumikit. O. Dito sa isa, tingnan natin. Dito, testingin natin. Dumikit din. So, ibig sabihin nun, bakal siya. So, hindi siya gaya ng aluminum na kumukunat. Lumulutong pala, sorry. Kapag naarawan, may nag-comment ng ganun eh. Sabi nila, ang aluminum daw kapag naarawan, nababasa, nabibilad, ganyan. Lumulutong. So, nababawasan yung kanyang durability. Pero, alam ko pag bakal, hindi ganun. Kasi bago ito maputol, madedeform muna siya. Yun yung pagkakaalam ko. Correct nyo na lang ako sa comments kung mali yung pagkakaintindi ko sa properties ng bakal. So ito, baklasin natin para makita nyo kung ano yung itsura niya kapag bumili kayo. Ito yung velcro, tapos ito yung tatanggalin nyo. Ayan, isusuot nyo to dito sa inyong pedal. Tapos, bukod dun sa velcro na straps, yun nga, meron siyang ganito. Ito yung sumusuot dun sa buckle. So, kung maayos yung pagkakasecure nyo, pag naputulan kayo ng velcro na straps, which is, alam ko, bibihirang mangyari, meron pang nakakabit na ganito, kaya secure na secure talaga. Tapos ito, malapad yan. Hindi lang yung toes yung kasya dito. Kung ito yung paa nyo, ganyan talaga siya. Hindi ko natatanggalin dahil itong pedals ko, yung ikla na yan, mahirap nang isuksok. Baka magdilim na, hindi ko pa rin naibabalik. Kaya hindi ko natatanggalin. Feeling ko hindi ako yung tamang tao para mag-review. Pero para sa isang tao na gumagamit ng fixed gear, malaking factor yung pagkakaroon ng magandang toe retention. Dahil ito yung nagpapatigil sa bike nyo. Para to sa mga viewers natin na nagbabike, mga nagsisimulang magbike, at yung mga interesado sa pagbuo ng fixed gear, eto, napakahalaga nito. Kasi kung walang ganito, hindi nyo mapapatigil yung bike. May ibang gumagawa ng ganun, kaya nilang pahintuin yung bike na walang foot retention. Or pwede rin naman kayo maglagay ng preno. Pero kung walang preno yung bike nyo, dito nakasalala yung pagpapatigil nyo ng bike. So ano yung dahilan? Explain ko sa inyo ulit para to sa mga hindi pa nag-fix gear or yung mga taong nanonood dito na wala naman talagang interest sa pag-fix gear pero gusto ko kayong ibigyan ng idea kasi gumagamit din naman ako nito. Yung pedal, kunyari ito yung paa nyo, ito yung paa nyo. Yung orientation ng pedal laging ganyan. So ito, forward yung motion yan. Hindi siya tumitigil na umikot ng ganun. So paano nyo papatigilin yung bike? Ipepedal nyo pabaliktad.
doon iikot yung gulong sa opposite direction. Up, doon titigil yung bike. Meron tinatawag na back pressure or dadaganan mo yung likod. Pero yung bigat mo, hindi yun enough para pahintuin yung bike, lalo na kung ang bilis-bilis mo na. So anong gagawin mo? Hilahin mo tong kabila. Habang tinutulak mo tong likod, etong harap, hinihila mo. So ito yung toe mo, ito yung paa mo. Ito, pahila. Ito, padagan. So yun yung magke-create ng reverse motion ng pedal. Galing ko, mukha akong tanga o nagsiswimming. Kaya kailangan nyo to both sides para sa akin. Kasi ang pinakamadaling orientation para pahintuin yung bike is pag naka horizontal orientation or 3 o'clock position yung pedal. Yun lang yung may malakas na leverage kayo. Kaya importante na dalawang paa nyo na nakaganyang posisyon, either ito or ito yung nauna, yung kaliwa or yung kanan yung nauna. Meron kayong way para hilahin yung pedal. Gets nyo ba? So kung nakaganyan yung paa nyo, right foot dominant kayo. May foot straps kayo sa kanan, may hila nyo to, matutulak nyo to. O same sa kabila, left foot dominant kayo. Pag hinila nyo to, may pantulak din kayo dito. So naniniwala ako na dapat dalawa yung foot straps na meron kayo. Kasi yung iba, isa lang nilalagay. Pero kung kaya nyo naman, go. So yun yung kahalagahan ng foot straps. Mga magdadalawang linggo na ata na ginagamit ko tong foot straps na to. Ano yung masasabi ko dito sa paggamit ko sa kanyan? Aray! Uy! Yun nga, bukod sa maganda siya, tingin ko matibay siya. Kasi ito, gawa yan sa bakal. At yung Velcro, pag hinatak nyo yun, ang tigas niyan. So, kung ikukumpara ko siya doon sa gamit ko dati na Chinelli Kink straps, tingin ko mas isusugal ko yung buhay ko dito. Ang hindi ko lang natatry pa is paano kung nabasa to, kung dumadapa ba siya. Kasi yun yung nagiging problema usually ng mga toe straps eh. Kasi kapag nabasa, lumalambot yung tela. And ang nangyayari, dumadapa siya na ganyan. Pag dumapa siya ng ganyan, minsan mahirap mo na isuot yung paa mo eh. Kasi lagi na lang siya nakaganyan. Or minsan yan, gumaganyan pag napakan nyo. Yun yung nangyayari kapag malambot na yung material ng foot straps. Kaya lang ito, hindi pa naulanan dahil ayoko na nagbabike sa ulan. Pero tingin ko hindi mangyayari yun dahil nga ang dami niyang material na ginamit para lang mabuo tong straps na to. Para doon sa mga interesado, PM nyo siya sa kanyang Facebook page at kausapin nyo siya, sabihin nyo, paggawa ko ng kagaya ng kay Higad Pating. Wala akong promo code, wala akong kahit ano, ito lang yung deal namin. Binigyan niya ako ng sample para pwede ko magamit. Actually, para doon sa mga may gusto, pwede ko ipahiram to, testingin nyo, bigyan nyo ako ng solid na review. Feeling ko hindi ako yung institusyon para mag-review ng mga toe cage kasi bibihira lang naman ako mag-ride ng naka-fix gear. Salamat sa panonood, like, comment, and subscribe. Maikli lang tong video na to pero sana mapakinabangan nyo, okay? Diba? Halika. Ang kulit mo, ha? Huli ka ngayon. Aray! Ah!